James chapter 5 verse 16. James, Santiago in Tagalog. James chapter 5. James chapter 5 verse 16. Basahin na po natin ng sabay-sabay. Ready, read. Confess your faults one to another and pray for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Panginoon, tulungan niyo po kami sa kinig ng iyo pong mga salita. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, hindi lang po sapat yung physical na pangangailangan. Merong mas higit pa, at yun po ang iyong mga salita. Kaya Panginoon, lagi po namin i-prioritize sa aming buhay ang mga spiritual na pagkain, itong pangangaral ng iyong mga salita, pagbabasa ng iyong mga salita. At hindi lang kami maging tagapakinig, kundi tulungan niyo po kami na ma-apply namin sa aming buhay. Ang ibabahaging mensahe ngayong umaga, madali itong ituro, madali itong ibahagi. Ang nakakahamon na bahagi nito, paano namin ito i-apply sa aming buhay. Dahil nandito kami sa mundong ito na lahat ng tao makasalanan, kahit kami makasalanan, hindi kami perfect. Nagkakamali kami sa aming kapwa, at minsan naman yung aming kapwa ang nagkakamali sa amin. Pero bilang isang mananampalataya, ano ang maging tugon namin sa mga ganitong mga issues? Kaya tulungan kami ng Holy Spirit na kami ay gabayan at pangunahan sa mga bagay na ito. Itago niyo, Lord, ako sa inyong likuran, hindi ako ang makita. Kung meron laging dapat mag-glorify, ay ang pangalan mo, aming Panginoong Hesukristo. Kaya ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Hindi ko po bibigyan ko lang ng pansin sa aking ibabahagi ngayon ay yung unang part po ng verse at yun din po yung title natin. Confess your faults one to another. Yan po yung ating title na rin. Alam mo, ang hirap mag-isip ng title. Yan na lang din po ang title natin ngayong pong umagang ito. Tandaan niyo po, dito sa talata ay in-instruct sa atin ng Panginoon that we need to confess our faults one to another. Hindi po ginamit yung word na sin. Ang ginamit na word ay faults. At ginamit din yung one another. Alam niyo sa Bible, particularly in the New Testament, marami tayong makikita dyan na term na one another, one to another, one another. So yan po ay sa konteksto ng iglesia, ng church. Bilang mga mananampalataya, we have to love one another. We need to pray for one another. At sa bahaging ito, sabi po ng Bible, is we need to confess your faults one to another. Sa Bible po, ang pinaka-Greek word madalas na ginagamit sa salitang sin ay yung word po na harmartia. No? Kaya nga yung word na harmartia, ito po yung ginamit, merong subject sa Bible school, minsan may separate na subject, na ang tawag sa subject na yon ay hamartiology, na ang ibig sabihin nito ay pag-aaral tungkol sa kasalanan or sin. Pero dito po sa verse na binasa natin, hindi po yan ang ginamit na Greek word. Kasi nga yung harmartia, yan po ay nagpapakita na lahat tayo makasalanan. Sa ating kalikasan, tayo ay makasalanan. Pero pagdating sa bahaging ito na binasa nating talata, ang ginamit po na Griegong salita dito ay yung word na paraptoma. Ano pong ibig sabihin ng salitang ito? Yun nga po yung faults na ginamit. So it refers to a side slip or lapse, deviation of error. Sa Strong's, ano po yan, no? Dictionary, or sa Strong's sa dictionary ng mga Greek words. At in other verses, sa iba pang mga talata sa Bible, paano ginamit itong Griegong salita na paraptoma? Makikita natin, for example, dito po sa Romans 11:11, ginamit po yung salitang fall. Dito naman po sa Romans chapter 4 verse 25, ang translation is offense.
In Matthew chapter 6 verse 14, ito naman po yung salitang trespass. Alam nyo, dito po sa talatang ito, na pag sinabing confess your faults one to another, ito po, itong verse na to, maganda yung naging commentary ng ni Dr. Cloud dito po sa verse na ito. Kasi 'di ba, meron tayong napag-aralan nung nakaraan na may mga practice kasi no na kumbaga lahat ng kasalanan mo ay sasabihin mo doon sa isang religious person at bibigyan kanya ng forgiveness. Actually, that's not biblical kasi ang kasalanan talaga natin, yung pagiging isang makasalanan, yung nagagawa nating mali, syempre dapat yan ay ilapit natin sa atin pong Panginoon. Ano po yung faults na pinag-uusapan dito in the book of James? Gamitin ko po yung komentaryo, sabi po dito, James, sabi diyan, is instructing us to confess those faults that are committed against other brethren. Aba, kung kayo ay nagkakaroon ng kasamaan ng loob o meron kayong nagkatampuhan kayo ng kapatiran, hindi tayo naiiba sa mga mananampalataya noon. Meron na rin palang nagkakasamaan ng loob noon. Meron na rin mga nagkakatampuhan noon na mga magkakasama sa church. O tuloy natin. Confess those faults that are committed against other brethren. He is not asking us to confess our deepest sins that we have committed against God. Those are confessed to God directly. We confess faults to man that we have committed against man, and we confess sins to God that we have committed against God. So yung sinasabi palang instruction dito, mga kaibigan at mga kapatid, pag ikaw ay nagkasala o nagkasakitan kayo ng kapatiran mo sa Panginoon, kinakailangan mag-usap. Kinakailangan magsabihin ninyo, maghingi kayo ng tawad sa bawat isa. At sabi nga rito, that ye may be healed. Magkakaroon ng kagalingan. So tandaan nyo po sa Bible, pagdating sa healing, hindi lang naman yan yung physical healing. Sometimes it speaks about yung atin pong emotional healing, kailangan ng spiritual healing. So pag tayo ay nagkakaroon ng conflict with other Christians, and that is the reality. No, dahil tayo pong lahat ay makasalanan, kaya nga narinig po natin yung term na kahit saan ka magpuntang church, hindi ka makakakita ng perpektong church. Kasi nga, ang pagtitipon, ang iglesia, ay composed na mga taong mga makasalanan. Kaya nga, kung naghahanap ka ng perfect church at lumipat ka sa isang church, hindi na siya perpekto. Kasi makasalanan ka at lumipat ka dyan, ano na po yan, hindi na siya perfect. At ganun din yung mga makakasama mo dyan, kahit saan ka magpunta. In fact, magiging extreme lang ako sa example kasi may mga taong nag-iisip na magpunta ng Mars. Naguguluhan na kasi sila sa Earth. Ang gulo-gulo daw ng Earth. Pagpalagay na natin naging successful, nakarating sila ng Mars. Pero pagdating niya sa Mars at may kasama siya doon, maniwala kayo magkakaproblema din sila. Kasi parehas din silang makasalanan na magsasama sila doon sa lugar na akala nila magiging maayos. Kasi nga ang bawat isa sa atin ay makasalanan at kahit tayo ay mga mananampalataya na, kahit tayo ay saved by grace. By the way, we're saved by grace. Hindi po tayo na-save sa ating works. Kaya nga po, kung nakikita natin ang pagkakamali ng bawat isa, diyan natin ma-realize, talagang biyaya lang naligtas tayo ng Panginoon. Kasi kung niligtas tayo ng Panginoon based on our performance, based ng ating kabaitan, ako maniwala kayo sa atin. Maniwala kayo, hindi malabong mangyari yan kasi bagamat may taglay tayong kabaitan, pero wag niyong kalilimutan, may taglay rin tayong mga kamalian, pagkukulang, at pumapalpak pa rin po tayo. Kaya nga ang sinasabi rito ng Bible, dahil hindi talaga maiwasan, nagkakaroon talaga ng conflict, kinakailangang pag-usapan natin. So hatiin po natin ang ating pag-aaral. Number 1, tignan muna natin yung mga biktima, yung mga naargabyado. No? At sa mag-asawa, ang madalas pong biktima, yung misis. No? Kahit anong mangyari dyan, misis talaga biktima dyan. No? Natawa si Brother Joel. Expert po yan, si Brother Joel, pagdating sa mga bagay na ganyan. No? So, victim, pag-usapan natin yung victim. Sa isang biktima, pag ikaw yung naargabyado, kung ikaw yung nautangan na hindi na binayaran, no? Na pag ikaw yung inutangan na pag sinisingil mo, ikaw na yung kontrabida. Ikaw na yung masama. So tingnan muna natin itong part na ito. Kung ikaw yung nabiktima, ikaw yung nagawa ng hindi maganda,
Ano yung biblical response bilang mananampalataya? Ang context ng pag-aaral natin, mga mananampalataya na. Ito yung mga tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, bilang isang biktima, dahil talagang masakit po, masakit sa damdamin na ikaw ay, halimbawa, chinismis ka, siniraan ka ng ibang tao, at talagang minsan kahit sa church, may nangyayari po yan. May mga hindi talaga mapigilan minsan na ikaw ay mapagsabihan, di ba? Lalo minsan, ang unang bati sa'yo, pagdating mo, sasabihin sa'yo, ang taba mo, sister. Ang taba mo. Sa aming mga lalaki, medyo natotolerate namin yan. Pero alam nyo, sa misis, lalo sa mga babae, pag sinabihan mong tumaba, mura po yan, minura mo yung babae. No? Kaya nga, minsan kahit sa misis ko, di ba, pag nararamdaman kong ano na siya, yung pag sinusuot niya yung damit niya, ay parang mawawasak na. Sabi ko, lumiit yung damit mo, sabi ko sa kanya. Lumiit lang yung damit kasi talagang mahirap kung sasabihin mong, lumaki siya, bumigat siya. Kaya sabihin ko na lang, lumiit, ang pangit ng quality ng tela, lumiliit. Ganun na lang, para medyo may kapayapaan, may peace sa loob ng tahanan. So dito po, ang kailangan talagang ma-exercise natin pagdating sa mga conflict po na yan. Number 1 po mga kapatid, at tignan natin yung Galatians chapter 5. Of course, familiar po tayo dito. Kaya nga, dahil nandito tayo sa daigdig na puro mga makasalanan, puro may mga kahinaan pa din, kahit na tayo po'y mananampalataya na, kahit nandito na tayo sa pagtitipon ng mga Kristiyano, kinakailangan talaga natin, kailangan maging dependent po tayo sa Holy Spirit. Kaya nga, kaya nga mahalaga na tayo ay mananampalataya kasi 'di ba sa Bible, alam natin theologically speaking, na pag tayo ay nanampalataya kay Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, automatically ang Holy Spirit mananahan sa atin. Pero tandaan niyo rin po ito, kaya nga lahat tayo under construction. Tama yung ginamit na word ng Bible, fruit of the Spirit, kasi bunga, 'di ba pag kayo nagtatanim, sa mga may experience po ng pagtatanim, pag nagtanim naman kayo, hindi naman kagad tutubo eh. Di ba, hindi naman kagaya na Jack and the Beanstalk, hinagis niya lang yung seed, kinabukasan umabot na kagad sa ulap yung kanyang tinanim. Hindi yan ang reality. The reality is, kinakailangan, pag nagtanim ka, you have to wait. Sometimes, ito po'y aabot ng buwan. May mga puno po na inaabot ng taon, bago yan lalaki, bago siya maglalabas ng kanyang fruit. Ganon din po mga kaibigan at mga kapatid, pagdating po sa ating spiritual life, na pag tayo nanampalataya kay Jesus Christ, lahat tayo is under construction. Pero sa biyaya at awa ng Panginoon, sa tulong niya, lumalabas naman paunti-unti, no? Yung love, joy, peace, sinasabi na long-suffering, at meron pang sinabi sa verse 23 na temperance. No? Hindi ko na nasama yung 23. Lagay nyo na lang. Temperance, kailangan natin ng mahabang pasensya sa atin pong kapwa mananampalataya. No? At huwag kayong mag-alala, even yung kapwa natin mananampalataya, kailangan din nila ng pasensya sa atin. Kasi minsan tayo, hindi rin natin nakikita yung pagkakamali natin eh. Diba? Madalas po, ang iniisip natin, tayo ang biktima, tayo ang nargabyado, pero hindi natin minsan nakita yung anggulo, tayo rin pala yung nakakasakit, tayo rin pala yung nakagawa ng hindi maganda sa kapwa natin. Kaya nga, kinakailangan po talaga natin ng tulong, ng bunga ng banal na spirito. Kung ikaw man po ay biktima, nagawang ka ng hindi masama, kailangan mo ng temperance, kailangan mo ng pasensya na nagmumula po sa ating Panginoon. So tingnan natin. Number 1, respond scripturally. So pag ikaw po ay naargabyado, nagawang ka ng hindi maganda, ang pinakamagandang gawin bilang isang mananampalataya, ano yung sinabi ng Bible? Ano yung kinakailangang gawin? Ilagay natin sa konteksto ng church tayo po. Kasi talagang yun nga, may mga kahinaan po tayo. Ano ang dapat nating gawin kung halimbawang merong kapatiran na nagawan tayo ng hindi maganda? Tignan natin ngayon, dito po sa Matthew chapter 18. Pamilyar po tayo dito. Ang Matthew chapter 18, ginagamit po ito when it comes to our church discipline. Alam niyo sa totoo lang, ang Matthew chapter 18, madaling ituro yan pero nakaka-challenge yan. Sa unang step pa lang, marami na po ang mga taong sumasablay po dito, which is very important pagdating sa conflict sa bawat isa. Tingnan po natin, Matthew chapter 18, simulan po natin sa verse number 15. Sabi ng Bible, moreover, if thy brother, ginamit yung salitang brother, kapatiran, shall trespass against thee, anong sabi ng Bible? Ito po, nakaka-challenge talaga ito. Go and tell him his fault
between thee and him alone. Kausapin mo siya personally. Then ano sabi rito? If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Alam nyo, dito pa lang sa step number 1 na ito, pag ginagawa ito ng mga kapatiran sa church, malaking trabaho na po ng pastor ang mawawala. No? Kasi madalas, ang mga pastor, pumapasok na kagad doon sa step number 2. Kasi nga, dito pa lang sa step number 1, tulungan tayo ng Panginoon, sana dito pa lang, gawin na natin to. Pag meron nakagawa ng hindi maganda sa atin, hindi pala inuutos ng Bible na i-post sa Facebook. Kasi parang ang nangyayari sa atin ngayon, naargabyado ka, kahit kapatiran mo yan, magpo-post ka ngayon sa Facebook. No? At hindi lang yan, yung ipopost mo pa, kumbaga, may something sa post mo na ang mga marites, natitrigger sila. Na para bagang, wow, ano meron dyan? Diba? So, ang mangyayari, Mari, ano nangyari? Bigyan makakita ka dun sa comment. So, makikita nyo, sunod-sunod na po yan. Pansinin nyo, pag nag-post ka ng tungkol ng verse sa Bible, walang papansin sa post mo. Diba? Popost ka ng gospel, walang magpo-post. Pero pag magpo-post ka, nakakainis! Lagi na lang. Hugulat ka, may magtatanong na dyan. May mga ano na dyan, may mga kung ano na magtatanong. Ang tanong, may solusyon bang nangyari? Wala. Ang nangyari po, nagkakaroon ng North and South Korea. Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng gera. Dahil dyan sa post na yan, imbis na nagkaroon na ng solusyon, lumawak tuloy yung gera. Lumawak tuloy yung conflict. No? At hindi lang yan, imbis na sana kausapin na lang directly, usap kayo, dalawa lang kayo, wala pang nakakaalam, nangyayari minsan, kinalat na. At ito pa minsan, ito pa yung madalas na sinasabi, uy, atin-atin lang to ha. Alam mo yung atin-atin, gulat kayo, barangay na pala nakakaalam yan. Kasi lahat ng kausap, atin-atin lang to. Kausap si Chismosa number 1, si Chismosa number 2, Chismosa number 3. Si Chismosa number 1, pupunta rin doon sa kay Chismosa A, tsaka kay Chismosa B. At ang sasabihin din ni Chismosa A, uy, atin-atin lang to ha. Alam nyo ba si ganito, ganito. O atin-atin lang to ha. Huwag nyo yung pagkakalat, pero maniwala kayo. Hindi nga siya na ipagkalat, pero naka-broadcast na. At lahat ng yan, confidential daw. Kaya ngayon, pag dumaan na yung naka-argabyado o yung naka-argabyado, magugulat kami, mga nagbubulungan na. Kasi nga confidential daw yan eh. Pero alam na ng lahat. Pero alam niyo mga kapatid, pag may conflict, may problema sa atin, napakagandang gawin, usap muna. Hindi nyo kailangan mag-post, hindi nyo kailangan ipagsabi kung kani-kanino sabihin, i-post kung ano, mag-usap muna. Yan ang pinakamaganda. Wala na pong gaganda pa kaya sabi, confess your faults one to another. Pag may problema, usap. Anong susunod na step? Dito po sa Matthew chapter 18. If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his faults between thee and him alone. Tapos ano sabi ng verse 16? But if, ito yung sinasabi kong madalas nang nangyayari, but he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So kung talagang ang hirap, hindi ready, ayaw makipag-usap ng kayo-kayong dalawa lang, saka lang papasok dito sa step number 2. Pero hanggat maaari, umpisahan na natin sa step number 1. Kung yan po ay magiging maayos kayo na magkapatiran sa Panginoon, ay salamat. Okay na, wala nang problema. Mag-Starbucks kayo. O kaya, dyan lang sa baba, may kape naman po dyan. Libre lang. O kaya, meron yata doon, no? Ay, hindi ko lang alam kung meron doon. Pero, kape lang. Minsan, usap lang kayo. Magiging maayos na po yan. Tulungan tayo ng Panginoon. Pero kung talagang hindi maiwasan, yun nga, papasok tayo doon sa pangalawang step. Magsama ka ngayon. Di ba? At, ang isama mo din, mga spiritual din. Huwag yung isasama mo si Marisol, si Marites, mga yan. Hindi, lalong gugulo. Humanap ka ng tao na alam mong spiritual, peaceful, para mas maayos pag nag-usap-usap kayo. At hindi magiging magulo ang magiging usapan. Na alam mo na itong mga kausap na to, hindi rin sila magkakalat, marunong sila ng mga confidential, marunong sila magtago ng mga ganyang confidential na issues. So pag naging maayos, nag-usap-usap, may mga nagme-mediate, no? Kaya nga sabi ko yung pangalawa, madalas ang mga pastor kasama dito, kasi pag may mga problema, salamat na pagkakatiwalaan naman kami kahit papano. Kaya dito po makikita natin, by the grace of God, pag naayos yung pangalawa, okay na rin. No? Pero meron pang pangatlo kasi talagang may matitigas ang ulo. Sabi nga dito, verse 17,
And if he shall neglect to hear them, yan na, nagtawag ka na, hindi pa rin pinakinggan. Tell it unto the church. Ayun. Kaya nga, dito, hindi kagad yung extreme, hindi kagad yung buong church. May usap mo ng personal, pero pag matigas na yung ulo, yan na yung sinasabing kinakailangang sabihin na sa assembly. Pero alam niyo mga kapatid, kung ang pag-uusap na yan ay merong pag-ibig sa bawat isa, hindi na kinakailangang umabot doon sa buong church na ang makakaalam ng usaping ito. Kaya, respond scripturally. Kaya nga, sabi ng Luke chapter 17 verse 3, take heed to yourselves, if thy brother trespass against thee. Anong sasabihin? Rebuke him, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya ang pagkakamali niya, and if he repent, anong sabi ng Bible? Forgive him. Alam niyo mga kapatid, pag ang kapatid nagsisi naman siya, at kitang-kita naman sa kanya, then sino tayo para hindi magpatawad? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. We have to forgive yung mga tao kasi tayo rin ay pinatawad ng atin pong Panginoon. Kaya, bago natin isipin na ang hirap magpatawad, isipin nyo rin kung gaano tayo kamakasalanan na pinatawad tayo ng atin pong Panginoon. Kaya nga, dito po sa Matthew 18 verse 21, makikita natin yung sinabi ni Christ, tinanong siya, then came Peter to him and said, Lord, how oft shall thy brother sin against me, and I forgive him till 7 times? Sabi po ni Peter. And Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. In other words, you have to forgive yung mga tao unlimited. Masakit po yan, mahirap yan. Kaya nga, we need the Holy Spirit dito. Kasi sa kalikasan natin, sa atin pong lumang pagkatao, pag may umargabyado sa atin, patayan. Pag sinapak ka, sapakin mo. Pag sinuntok ka, suntukin mo. Yan ang ating kalikasan. Lumaban tayo, pero alam niyo sabi ng Bible, matuto tayong magpatawad. Number 2, ito din po. Nagawan ka ng hindi maganda, biktima ka, nasaktan ka, may hindi nagbayad sa'yo. Nakakalungkot pa. Hindi na nagbabayad ng utang, makita mo sa Facebook, nasa Boracay, nasa Puerto Galera, nasa Hong Kong, pambihira, hindi ba lang nagbabayad ng utang? Ang sakit sa damdamin yan. Di ba? Kaya nga makikita natin dito, number 2, we have to remove the sin of anger. Alam niyo ang tendency, pag nagawan tayo ng hindi maganda, syempre, ang ano natin, magalit talaga tayo. Well, ang Bible po ay nagsasabing hindi masama ang anger itself. Si God po nagagalit eh. Di ba, kita natin sa Bible, ang daming mga situations na si God nagagalit. Pero ano ang sabi po ng Bible? Tignan natin, yung sinasabi po ng Ephesians chapter 4, verse 26. Tuloy natin hanggang verse 27. Sabi ng Bible, be ye angry and sin not. Hindi masama yung galit itself. Kasi ang galit, pagdating kay God, it speaks about yung justice ng Panginoon. Galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa mga wickedness. Galit ang Diyos sa unrighteousness. Pero yung galit ng Diyos, yan ay holy, banal na uri ng pagkagalit. At bilang mananampalataya, again, hindi po masama na tayo ay nagagalit, pero ang dapat nating iwasan, ang dapat paglabanan po natin, every time na tayo ay nagagalit, makakagawa tayo ng kasalanan. Yan ang dapat nating iwasan. At ang ganda pa nung sinabi ng Bible, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place, ito po, babantayan natin, neither give place to the devil. Kasi ang diablo, si Satanas, lagi niyang sasamantalahin yung mga sitwasyon. Na pag tayo ay nagalit at hindi tayo kagad natutong magpatawad, kaya nga sabi, be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Kaya nga di ba, sinasabi minsan, may mga advice tayong marinig, pag kayong mag-asawa, may conflict, pag-usapan nyo bago kayo matulog. Kaya nga may nakita kong meme, 3 araw na silang hindi natutulog kasi hindi pa sila nag-uusap. Di ba?
dahil sa pride. Pero yun nga mga kaibigan at mga kapatid, ang hirap kung halimbawa ikaw ay matutulog, may sama ka ng loob, ang bigat sa damdamin, makaka-apekto din siya kahit sa pagtulog mo. Kaya nga minsan, even sa panaginip, sinasakal mo na yung may atraso sa'yo eh. Tapos nanood ka pa ng mga action movies bago ka natulog, sumabay pa na may kagalit ka, binabaril mo na yung tao sa panaginip mo. Kaya mga kaibigan, mag-ingat po, hindi masamang magalit. Pero pag pinasukan na ng kasalanan yan, na iniisip mo nang patayin, sumpain, itong taong ito, yan na po yan. Kaya nga di ba, meron din ako nakitang meme, sabing ganun, pag nagpapautang daw kayo, hingan nyo daw ng picture tsaka buhok. No? Tama, diba? Kasi, di ba, may mga nagpa-practice kasi ng witchcraft, no? Pag hindi daw dinaan sa usapang matino, buhok na lang ang kinakailangan. Kaya nga naalala ko yung aking classmate, napunta siya sa mga ganyang lugar na may mga nagpa-practice talaga ng ganyan. At meron siyang na-sharean by the grace of God na nagpa-practice ng ganyan before. At tinanong niya, sabi niya ganun, pwede bang magkulam kung trip-trip lang? Halimbawa, trip mo lang si Ate LV. No? Ate LV, parang nga ng book, pagtitripan lang kita. Pag yung trip-trip lang, hindi raw gagana yun. Pero pag may galit ka sa tao, yung mangkukulam na nagpa-practice nun, yung galit na meron ka, gagamitin niya against that person. Kaya nga dito natin makikita na hindi lang yung mangkukulam ang may problema, yung mismong may galit na tao. Kaya nga sabi nila, very effective daw to pag may nagloko. Halimbawa, nagloko yung mister, nagloko yung misis. Napaka-effective daw nito kasi yung galit nung tao na lumalapit doon sa sorcerer o sa nagpa-practice ng witchcraft, yung galit niya, yun yung ginagamit. Yun yung sinasabi ko, na kung magalit ka, you have to be careful kasi pwedeng gamitin ng kaawa yung galit na yan na ang mangyayari sa'yo, namumuhi ka na dun sa tao, wala namang ginagawa ng masama, pero ang nangyayari, makasalubong mo lang, umiwas ka, sinusumpa mo yan, dinowing mo pa yung mukha, ginawa mo pang dartboard yung mukha niya, sa sobrang galit mo sa kanya. Mga kaibigan, ingat po tayo. Kaya nga, sabi po ng Bible, in the book of Matthew pa rin, di ba? Sabi po dito, in Matthew 5:22, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause, shall be in danger of the judgment. Mga kapatid, yes, nakagawa sa'yo ng pagkakamali, pero minsan yung taong yan, wala namang kinalaman dun sa pagkakamali niya, pero kahit anong gawin niya, namumuhi ka na sa kanya. Minsan nga, marinig mo lang yung boses, naku, nandito na naman si ganito. Ano po yan? Nagde-develop yan. At pag hindi natin to na-overcome, yung galit na to sa kapwa natin, kaya nga, huwag na nating patagalin. Kasi pag ito ay tumatagal, makakapag-create ito ng virus sa atin. Ganyan po katindi ang kasalanan. Pag hindi natin siya pinutol, pag hindi natin siya pinigilan, ito po ay lalawak at lalawak, dadami at dadami. At nakakalungkot because ang magiging issue niyan, heart issue na. Ikaw na, lalasunin ka niyan. Sisirain niyan ang iyong pagkatao dahil lang sa hindi ka marunong magpatawad. Kaya alisin natin yung galit, yung sin. Ulitin ko hindi masamang magalit itself. Magalit tayo sa kasalanan. Pero siguraduhin natin, sa kasalanan tayo nagalit, hindi rin sa tao. Siguraduhin natin na pag kumbaga, nagalit man tayo, hindi natin ito patatagalin dahil pag tumagal ito, mamumuhi ka na ron sa tao. Hindi ka na doon sa kasalanan na galit, doon ka na mismo sa tao namumuhi. Na kahit anong sabihin niyan, kahit may maganda pang ginagawa yan, wala ka nang pakialam doon. Ang nakikita mo, yung pagkakamali ng tao. Kaya, ingat po dahil sabi nga ng Bible, dyan sa Matthew 5:22, pag nagagalit ka sa iyong kapatid na wala nang dahilan, of course, may pananagutan. By the grace of God, pag ikay mananampalataya, heaven is your home, Jesus is your Savior, you're eternally secured. Pero huwag niyong kalilimutan, meron pang Bema Judgment. Walang kinalaman niya kung sa impyerno ka o sa langit, pero pagdating sa Bema Judgment, may reward na mawawala sa iyo. May mga blessings na mawawala sa iyo. Pag ikaw ay marunong magpatawad. Kaya nga, number 3, tignan natin,
sa mga victim na argabyado ka, rest on the Savior. Alam nyo, ang reality, maraming tao ang hindi marunong humingi ng sorry. Di ba sinasabi natin, patatawarin ko lang yan kung mangingi siya ng sorry. Pero alam nyo, maraming tao, hirap mag-sorry. Para bagang ang laking milyon na mawawala pag magsasabi siya ng sorry. At kahit sa mag-asawa, nangyayari yan. Na kahit sa mag-asawa, hirap na hirap magsabi ng sorry. Kaya tumatagal yung mga conflict, tumatagal yung pag-aaway. Minsan ang gagawin, hindi na magsasorry, magpapadeliver na lang ng pagkain. Yun na yung pinaka-sorry. Which is, okay din naman, tuwang-tuwa din naman pag nagpa-deliver, nagpakape, Starbucks, diba? Pero, kung ikaw ay biktima, at nakikita mo na parang walang planong mag-sorry sa'yo, yung nakaargabyado sa'yo, ipasa Diyos mo. Okay? Ang mahalaga, ikaw mismo ay nirelease mo na sa heart mo yung problema na yan. Diba? Kaya nga, merong kantang pambata, no? Ewan ko ba, parang nagiging flag ceremony ito ng anak ko eh. Yung kantang Let It Go, diba? No, parang flag ceremony niya na, ewan ko ba, no? Let it go, let it go. Pero sabi niya, siya daw si Elcha, no? Si Elcha, okay? So, let it go. Pag sa tingin mong hindi nang hingi sa'yo ng tawad, let it go. Ipasa Diyos mo. Kasi kung makikikimkimin mo yan, at aantayin mo na lumapit sa'yo, at ayaw niya lumapit, pag nirelease mo na yan kay Lord, wala ka ng problema. Sa'yo mismo. Siya, may problema siya kasi hindi siya nag-sorry. Pero ikaw mismo personally, Lord, bahala ka na. Ayoko ng problemahin to. Binibigay ko na lahat ito sa'yo. Kaya nga, di ba si Jesus Christ, kung naalala nyo sa cross, si Christ di ba meron tayong tinatawag na 7 last words? Ano yung sinabi ni Christ? In fact, ito pinapaniwalaan na ito yung una niyang sinabi. Then Jesus said, Father, anong sabi niya? Forgive them. Forgive them. Anong sabi niya? For they know not what they do. Luke 23:34. Tingnan niyo yan, yung nangyari na yan kay Christ dun sa cross. Nagsorry ba sa kanya yung mga soldiers? Nagsorry ba sa kanya yung mga kababayan niya? Wala. Pero anong prayer niya? Father, forgive them. Walang nagsorry sa kanya. Pero sa part ni Christ, nag-intercede siya sa tao, sabi niya, Lord, Ama, patawarin mo sila. Kunin natin yung attitude na yun kay Christ. Pag may gumawa sa atin, huwag na natin antayin mag-sorry sa atin. Bigyan na natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo na lang yung taong yan. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Okay? Sa yung part, na-release mo na yung bigat. Kasi kung kinikimkim mo siya, ako, pabigat ng pabigat, ikaw din ang mahihirapan. Diba? Ikaw din ang papangit. Pagdadalin mo yan, alisin mo na yung bigat na yan sa'yo. So siya, kung hindi pa siya nangingi sa'yo ng sorry, well, si Lord na bahala sa kanya. Si Lord na ang magbibigay sa kanya ng konsekwensya ng kanyang mga ginagawang hindi maganda. Basta ikaw mahalaga, binigay mo na kay Lord, nirelease mo na kay Lord kung ano man yung bigat na dinadala mo. Kaya nga, di ba sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He carried for you. Ibigay mo sa Kanya, huwag mong dalhin yung bigat na yan. Kasi minsan, ang daming magaganda sa paligid, pero kung halimbawang iniisip mo pa rin na hindi ka binayaran sa utang, mga kapatid, hindi mo ma-appreciate yung kagandahan ng paligid. Hindi mo ma-appreciate yung mga blessings ni Lord. Ang laging iniisip mo, hindi ako binayaran ni sister. Naku, pambayad ko pa naman yan sa tuition. Naku, pambili ko pa naman yan ng ganito. Ang dami pa naman bilihin, malapit na magpasukan. Kung yan na masyado mong iniisip, ikaw din ang mabibigatan. Ikaw din ang mahihirapan. Pero Lord, bahala ka na. Tandaan nyo to, kung hindi ka man binayaran, gagawa naman si Lord ng paraan, magtiwala ka lang sa Kanya. Ibabalik niya rin sa iyo yan. Siya magbibigay ng blessing sa iyo. Huwag mong sirain yung oras mo, araw mo, taon mo, para lang doon sa taong hindi sa'yo nang hingi ng tawad. Hayaan nyo na. Ipasa Diyos nyo na lang po yan, mga kapatid. Kaya nga, sabi po ng Colossians 3:13, di ba? Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do
ye. Dahil pinatawad tayo ni Christ, tayo ay mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat, pero pinatawad tayo ng Diyos. Sino tayo para hindi magpatawad? Matuto tayong ibigay ang lahat ng kabigatan sa Panginoon. Kaya nga, kahit doon sa definition ng forgive, gamitin ko yung definition na ginamit ni Webster. Sabi niya, to give up resentment against or the desire to punish. Stop being angry with. So pag nagawang ka ng hindi maganda, okay, dahil anak ka na ng Diyos, dahil pinatawad ka ng Panginoon, so wag ka magalit dun sa tao. Yes, sa pagkakamali niya, pero dun mismo sa tao, wag. At wag masyadong dalhin, release. Kaya nga dun sa sinabi ko nga, let it go. Ibigay mo yan sa Panginoon. Wag mong dadalhin yan, pahihirapan ka niyan. At may pangako naman ang salita ng Diyos. In Romans chapter 12, sabi ng Bible, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Wag mong bibigyan ng daan itong galit na ito. For it is written, anong sabi po ng salita ng Diyos? Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy, ito sabi ng Bible, if thine enemy hunger, feed him. Pero walang sinabi ritong may lason. Wala. Pakainin mo. If he is thirst, give him drink. Again, wala ring lason. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Naku, gusto ko to lagyan ng uling sa ulo. No? Pero again, culture po yan. Kasi sa kanila, sa mga Israelita, meron silang parang sombre-sombre na nilalagyan nila ng uling po doon. Hindi yan ibig sabihin ng kapitbahay mo, buhusan mo ng uling na nag-aapoy. Hindi po yan ang ibig sabihin. Kultura po nila yan. Na kumbaga nagiging mabait ka dun sa tao. Ginagawan mo siya ng kabutihan sa kabila ng kasamaan. Kaya nga sabi, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kaya kita nyo to, di ba? Kahit sa mga mag-asawa, pag sumisigaw yung misis at sumigaw ka din, gera yan. Pero kung ang panlaban mo dyan ay kapayapaan, titigil na rin yung mayon. Hindi na rin sasabog. Kaya nga, kung kinakailangan minsan, iwas ka muna, labas ka muna para humupa yung baga. Kasi pag sasabayan yan, naku, maniwala kayo, gulo yan. At minsan, sa sobrang extreme ng pag-aaway, darating na dun sa punto, naku, nagsisisi na ako. Dapat yung dati ko nalang boyfriend ang sinagot ko. Kaysa sa'yo, babalik na sa history, magiging history na yung lesson. Babalik ka na. Diba? Kaya nga sabi nila, maraming mga babae, archaeologist eh. Kasi they know how to dig yung past. Diba? Pero mga kapatid, yun nga eh. Kaya kita nyo to, kung bibigyan natin ng daan yung galit, lalala at lalala. Kaya, Lord, bahala ka na. Sa'yo na yan, Panginoon. Hindi ko na kontrolado yan. Hindi ko kayang kontrolin yung free will ng tao. Pero, bahala ka na, Lord. Binibigay ko na lahat yan sa'yo. Huwag nyo nga hayaan na yung evil ang magtagumpay. Ang pinaka-the best na panlaban sa kadiliman, kabutihan, kaliwanagan. Sabi nga to, overcome evil, you need good, to be good. Pakitaan mo siya. Kaya gustong-gusto ko yung sinasabi ni Pastor Tan, di ba? Na narinig niya rin, sabi nga niya, pag may gumagawa sa'yo ng hindi maganda, patayin mo, sabi niya. Patayin mo ng kabutihan. Kill them with kindness. Okay? Kaya nga, pag halimbawang sa mag-asawa, no? Kaya minsan talagang yung mga, siguro yung mga mister, kaya laging pinapakain sa eat all you can yung mga asawa nila. Baka part na ng killing yun eh. No? Kain ng kain sa eat all you can. Pero kindness, di ba? Kindness naman. No? Nag-enjoy. Pero yun nga mga kapatid, wag nating lalabanan ng kasamaan ang kasamaan. Kabutihan ang pinaka-the best na panlaban. Sabi ni C.S. Lewis, panghuli po, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven inexcusable in you. Pinatawad tayo ng Panginoon. So matuto tayong magpatawad, matuto tayong pagkatiwala sa Panginoon. Hindi natin kontrolado yung mga kontraktor. Hindi natin kaya yung mga DPW. Hayaan nyo na lang si Lord sa kanila. Naging bilyonaryo man sila, pero hanggang dito lang yung yaman nila. Sana maligtas din po sila. Sana makilala din nila ang Panginoong Jesus. At gayahin nila si Zacchaeus. Binalik yung mga
nakulimbat. So pag-pray natin, hindi natin na pwedeng magbago ang Panginoon sa mga taong ito. Ang pinaka-the best, ilapit natin sila sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa paalala ng iyong mga salita. Panginoon, may mga times talaga na may mga taong makakasakit sa amin. May makakapagsalita ng hindi maganda sa amin. Maaring may mga hindi magbabayad ng kanilang mga ipinangako. Umutang na hindi nagbayad. O sa mag-asawa, magkakasakitan. Meron mga hindi pagkakaunawaan na ginagamit minsan ng dyablo para lumalala. Kaya Lord, sa mga pagkukulang po namin, sa mga kahinaan po namin, sorry po. Hindi namin gusto na makagawa ng pagkakamali. Pero dahil nga po kami pa rin andito pa rin yung old nature namin. Minsan nakakagawa kami ng hindi maganda. Minsan kami ang nakakapanakit, minsan naman kami ang nasasaktan. Pero Lord, lagi lang namin paalala, magtiwala lang sa'yo. Lagi lang namin tignan, Panginoon, na ang situation ay ipaubaya sa'yo. Huwag kaming gagamit ng dahas. Huwag kaming gagamit ng mga mga hindi kaaya-aya, gaya ng murahin namin ang aming kapwa, siraan din namin ang aming kapwa, i-chismis namin dahil nagawang kami ng hindi maganda. No, Lord. Sabi nga ng Bible, we have to overcome evil with good. Manatili pa rin ang mabuting patotoo. Manatili pa rin sa amin ang puso na mapagpatawad, gaya ng pagpapatawad mo sa amin na mga makasalanan. Salamat, Lord, hindi ka nagdalawang isip na patawarin kami. Hindi ka nagdalawang isip na pahirapan ang iyong sarili. Pinahintulutan mo na maipako ka sa krus. At sino man ang mananampalataya, sino man ang magtiwala sa iyo, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na namin kinakailangang alamin paano mapunta sa impyerno kasi yun talagang pupuntahan ng mga makasalanan. Ang pinakamagandang tanong, paano kami maligtas? Paano kami mapatawad sa aming sin nature na ito? At isang pangalan ng kasagutan na ibinigay ng langit, ang pangalan ng Panginoong Jesus. At hindi komplikado ang kaligtasan. Sabi lang ng Bible, sino man ang manampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kapatawaran sa Panginoong Jesus. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sampalatayanan mo ang Panginoon na nag-iisa mong tagapagligtas patungo sa langit, na siyang nag-iisang person na makakapagpatawad sa iyong mga kasalanan na magdadala sa iyo sa kapahamakan. At ang kagandahan sa Bible, it is impossible for God to lie. Lumapit ka lang sa Kanya. Kaya sa oras na to, sa mga nakikinig, kaibigan, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, kung hindi ka patiyak na kung sakaling bawian ka ng buhay sa langit, tutungo ang kaluluwa mo, pwede mong tiyakin, kaibigan. Lumapit ka lang sa Panginoon, kayang-kaya Kanyang patawarin. Kausapin mo siya, manalig ka sa Kanya, pagkatiwalaan mo na siyang nag-iisa mong tagapagligtas, nag-iisang daan patungo sa langit. Manalangin tayo, kaibigan. Diyan sa iyong kinaupuan o nakikinig ka sa live streaming ngayon o sa video na ito, kausapin mo ang Panginoon. Pwede kitang i-lead sa isang prayer, pero ariin mo to na sarili mong panalangin. Kinakausap mo ang Panginoon at ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Ito na yung panalangin. Mahabaging Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Hesus, tinatanggap kita na nag-iisa kong tagapagligtas, na makakapagpatawad sa aking mga kasalanan at magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Salamat dahil namatay ka sa krus at muli kang nabuhay dahil ikaw ang tunay na tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen.